hayop na to sa PCO, wala silang ginagawang tama. Kasi nga, hindi siguro nila alam kung makakabangon ba si Bangag. It's either siya ay, talagang namimilipit sa sakit, tapos sinaksakan ng nili Satanas ng formalin para maging tumigas, mga ganun ba? You know what I mean? Kasi nga, mismo itong hayop, tingnan nyo, di ba? Sa kanila galing yan. Yung, ayan o, yan ang itsura ni Bangag. Oh, yan ang pinost ng News 5 kahapon. Tapos ang post ni Lisa Tanas, ganyan. Oh, sino ngayon ang fake news? Nililin lang nila yung taong bayan. So, ang title na is Martin Tabaluslos, ililibing ng Johay si Bangag. O patay o buhay ba si Bangag? Okay, so hanggang ngayon may mga taong na iniisip na patay na si Bangag, pero lumabas kahapon si Bangag doon sa live video, pero pwede naman kasing recorded video yon. Okay, mga kababayan, di ba I think like the whole week halos hindi siya nagpakita. Kaya nga maraming speculations kung buhay pa ba si Bangag o patay na. Then ang DZBB, yung GMA7 ay lumabas din, naglabas ng kanilang balita na update, okay, tungkol kay Bangag Jr. Okay, tingnan natin na sinasabi na maayos daw ang kalagayan ni Bangag. Okay? So ito namang, syempre medyo tricky talaga kapag wala kang background sa media or journalism or hindi mo lang talaga alam, maiisip mo talagang akala mo ang video ay current. Alright? So, katulad nito, napag-usapan ito marami ng, teka lang, nagali lang natin to. Here we go. Tagalin natin yung blurry vision ni Bangag. Lagyan natin yung blurry vision ni Bangag. So, ito yung kahapon, yung pinag-uusapan dyan, di ba? So, nilagyan ng GMA ng file, ito, April 6, okay? File video, okay? April 6, file video. Ibig kasi sabihin ng file video is hindi kasalukuyang video, okay? Meaning, file, yan ay mga lumang video. Kasi nga, mga kababayan, balik natin yung blurry, okay? Dramatization. Kasi, hindi ka natin alam kung patay si Bangag during that time o buhay siya. Dahil ang sobrang daming speculation, paano hindi magsispekulate ang taong bayan? Dahil yung jutang ginimis na Bangag administration at si Liza Tanas ay naglabas ng kapike-pike ang picture. Okay? Eto yon. Okay? Tignan natin uli. Yung mga jutang ginimis na ito, naglabas ng kapike-pike ang picture. Mga kababayan, right? Okay, where is that picture? Pinost natin. Anyway, ito. 'Di ba? Sila ang, sabi nga natin, sa kanila nanggagaling, ayan yan yung picture ni Bangag. Okay, hindi ko alam kung AI yan, 'di ba? Nag-release ng picture si Demonyetang Lisa Tanas, yung picture ni Bangag, ang picture ni Bangag is luma, pero ang itsura ni Lisa Tanas, kidnapper talaga na mukhang bangkay ng buwaka ng Genemis na ito. Na dapat, sila yung nagpi-fake. No, in fairness, okay, Louie Kabatbat, in fairness sa GMA fake news, to be fair, may naka-label naman kasi na file video. Meaning, hindi nila kiniklaim na current, okay? Or, mainit-init pa yung video na ginamit nila. Bakit? Kasi wala silang magamit na video. Alright? Dahil hindi pa lumalabas ang Bangag nung time na yun, nang inirelease nila. Dahil ang hayop na Lisa Tanas, nag-release ng peke or AI na picture. So, sa kanila nanggagaling yung fake. Fake na information. Kaya sabi nila dito, okay? Tapos sabi this is from News 5 yata to, ang dami-dami pong fake news. Pinabubulaanan ng palasyo ang impormasyong may may masamang, may malalang kasulusugan si Bangag Jr. Dahil hindi nga siya nakadalo nung flag raising ceremony diyan sa Quezon City, which is pangako siya sa kay Mayor Joy Belmonte dahil may mga bisita ng inimbita, okay, doon mga vice mayor, councilors, I think councilors,
doon sa flag raising ceremony, hindi siya dumalo doon. Okay, kaya talagang yung mga tao, even from the government, sa Quezon City, alam nyo yan. Huwag tayo magjululan dito. Na alam ninyo na si Bangag, wala siyang reasoning na tama kung bakit siya hindi makarating. Wala siyang reason, wala siyang valid reason kung bakit sinabi niya, alam mo yan, Mayor Joy Belmonte, na nag-message sa'yo ang tao ni Bangag na ika-cancel na yung flag raising ceremony. Kaya sa tuloy, iniisip ng mga tao, patay na siya o buhay ba siya? Kasi walang reasoning. Ano sasabihin nyo? Chismis. Okay, nakita ko yung aking palangga dyan. Gigil na naman. ang ating palanggang Iloy Bugris, galit na galit. Kasi may nag-send sa akin. Na sinasabihan na nagchichismis-chismis lang daw tayo. Papunta tayo dyan mamaya. Alright? So ngayon, mga kababayan, okay, wala kasing itong mga hayop na to sa PCO, wala silang ginagawang tama. Kasi nga, hindi siguro nila alam kung makakabangon ba si Bangag. It's either siya ay, nakatalagang namimilipit sa sakit, tapos sinaksakan ng nilisatanas ng formalin para maging tumigas, mga ganun ba? You know what I mean? Kasi nga, mismo itong hayop, tingnan nyo, di ba? Sa kanila galing yan. Yun ang itsura ni Bangag. Yan ang pinost ng News 5 kahapon. Tapos ang post ni Lisa Tanas, ganyan. Sino ngayon ang fake news? Nililin lang nila yung taong bayan. Kaya hindi nyo maiaalis na magsispekulate ang mga tao, tapos ang gagawin nila, mga kababayan, sa takutin, yung mga taong nagsispekulate o nagbabalta, patay na ba si Bangag? Kaya ako sinasabi ko, patay na ba si Bangag? O nakaratay ba siya? O overdose na naman ba siya sa kanyang favorite na pulburo? Diba? So yun. So ngayon naglabas siya. Ito nga pinagtatakahan ko. Kahapon may nilabas na video. Actually, kahit ayaw kong panoorin yun, 21 something minutes yata yun. Dahil nga may nag-send sa akin na, may nilabas ang Channel 7, ang DZWB, na file video, na nandoon si Enrile. At nandoon pa si Bersamin na tinanggal na nila doon, di ba? So yun, mga kababayan. Ngayon, ang eksena dito, teka natin. Okay. So ang eksena dito, akala ng mga tao talaga na gumamit sila ng hindi akala. So, iniisip ng tao, niloloko nyo yung taong bayan kasi bakit nandoon pa si Bakit nandoon pa si Enrile? Patay na si Enrile, di ba? So, yun sila ang nagbibigay. Ito naman, sabi ko nga, hindi lahat kayang arukin. Okay, yung pag sinabi mong file video. Pero, for the heck, nandito na tayo. Kapag may nakita po kayong balita na nakalagay na file video, hindi ibig sabihin current yung video. Ibig sabihin niya, naghanap sila siguro ng medyo magandang angulo, di ba nga? Kaya gumamit sila ng lumang video or ginagamit ng PR strategy yan eh. Walang makitang picture si Bangag dahil mukhang mamamatay na, di ba? So kumuha sila ng lumang video. Or hindi pa makakuha ng information ng DZWB na, asan na ba si Bangag? O si Marcos Jr.? Di ba? Para tanggal ang speculations ng ating mga kababayan, dapat si Bangag, katulad ni PRRD in the past, meron, di ba si PRRD laging may mga, talk to the people, may ganun. Si Bangag takot na takot sa interview kasi lagi siyang iwi. Para makita, magpa-interview siya kay, mag-interview siya sa mga journalist at mag-entertain siya ng tanong na, balita ko, stage 4 ka na daw. Sir Bangag, balita ko yung mo daw, yung bully mo daw, warak na warak. Diba? Sabi ni Mang Simak. You know what I mean? So yun. Ang ginagawa nila ngayon, tinatakot nila, hindi ngayon. Even before, tinatakot nila yung mga nagsasalita, yung mga nagpo-post, kasuhan, na ganito, na ganyan, nagpapakalat ng fake news. Pero itong julul, na kidnapper, Lisa Tanas, kawatan, ito sila ang tunay na nagpapakalat ng fake news, mga kababayan. Alright? So ngayon, excuse me, hindi katulad ni PRRD doon, pag sinabing, di ba, ang dami din na nagsasabi kay PRRD doon eh, yung mga, excuse me, mga pinklawan na,
Hindi na daw papakita si PRRD. Kasi ganito, ano na raw, ganyan-ganyan. Tapos biglang lalabas si PRRD, nakamotor. Tapos magsasalita. Di ba? So yun. Ano ginagawa ni Bangag? Maglalabas ng fake picture, okay? Maglalabas ng fake picture, tapos magsispekulate ang taong bayan kung buhay o patay na siya. Di ba? Tapos ngayon, kakasuhan o tatakutin. Mamamatay din yan si Bangag. Sooner, mamamatay ang hayop na yan. Or, hindi ka din natin alam kung yung inilabas ng video kahapon na oath-taking ceremony ay totoo. Kasi tandaan nyo, halos lahat kayo dito nagda-live, di ba? Pwede nilang dayain yan. Like i-relive mo. Let's say, ang picture mo, video mo from 20 years ago, pwede mong i-live yan eh. Di ba? Kasi may features, ang StreamYard, YouTube, or whatever, di ba? Na pwede mong i-replay o i-relive yung mga lumang picture. Para malaman namin talaga kung buhay o patay si Bangag. Kasi, kung buhay o patay, di ba? Kung buhay o patay siya, dapat magsalta siya. Ganyan, magsalta siya, magpa-interview sa social media, not sa social media, sa mainstream media, at magtataka ka doon sa oath-taking na pinanood ko na 21 minutes. Di ba katatapos siya ng Easter? Dapat ang intro nun is, magandang araw sa inyo. Basta ang Easter ninyo, mga jutang ginimis na mga vice mayor na kawatan na katulad ko. Di ba ganun yon? Kumusta? Kumusta ang celebration ninyo? Yung very casual na ngayon, pero walang ganun eh. At saka, dapat nga, nakalagay talaga yung date. Although, ngayon ay Abril 7, ganyan-ganyan. Nandito tayo ngayon sa kapulungan ng mga Bangag. Tayo ay magsisingot mamayang gabi, kaya ihanda nyo na ang inyong mga ilong at dudurugin natin ng bonggang-bongga at mag-o-overday tayong lahat. Diba? Ganun yung mga messaging dapat ni Bangag. Ngayong araw na to, Abril 7, bibiyakin natin ang mga buli ninyo. Diba? So ako ay nag-hire ng maraming mga, tirador ng mga buli. Yung mga ganun. So anyway, yun mga babayan. But here's the thing. So ako simpatya ako kay Eloy, okay? Dahil ang ating palangga ay tagal sa grupo ng mga alpot na mga alpotera, okay? Alam mo palangga, ito kasi yan. Yung kinagagalitan mo, wala naman tama ka eh. Wala naman talagang communication skills yang mga yan. Puro yabang lang, puro paggagamit, puro panunulisit lang. Okay? Puro panulisit gamit ang pangalan ni Pangulong Duterte o pangalan ng mga Duterte. Alright? So yun yung katotohanan dyan. At hindi sila talagang, na sinasabi chismis lang daw itong stage 4 at, mga chismosa. Parang, yun ang narinig ko sa yung narinig ko sa Team Alindog, nanonood ako. Shoutout sa akin mga Team Alindog. Alam nyo, nung nilalabas ko na si Bangag ay addictus. Alright? 2023, nilabas ko lahat, yung pangidnap ni Lisa Tanas, lahat-lahat. Yang si Kipay Labum, okay, na kumikita sa pangalan ng mga Duterte, lumilikom ng milyon-milyon sa inyo, mga nauuto. Okay? Sinabihan din niya dati na, bakit daw hindi ako kasuhan ng mga Bangag dahil sa mga sinasabi ko. Kasi, meron kasi silang insecurity. Meron silang inggit kasi hindi nila kaya yung kaya mong gawin. Eloy, yung kaya kong gawin. Hindi nila kaya yun eh. Ang kaya lang kasi nila is gamitin ang pangalan ng Duterte para sila ay kumita ng pera. At si Eloy, very vocal. Hindi siya gumagamit ng pangalan. If you na-appreciate niyo ako, mag-Gcash kayo. Kanya-kanya tayong style dito sa social media. Kanya-kanyang character. Diba? Tapos hindi siya sinasabi, kasi love na love ko si Tatay Digong, baka naman kaching-kaching. You know what I mean? It's really up to you. Diba? Kung gusto nyo o ayaw nyo. At least, mga kababayan, hindi siya gumagamit ng pangalan ni Digong. Ng pangalan ng mga Duterte na maggagawa ng libro. Ulit-ulitin natin to kasi kailan natin buksan mga jotak nyo. Dahil naglabas na ang pamilyang Duterte ng RodrigoRoaDuterte.com website
na sinasabi ng RodrigoRoaDuterte.com na pinost ni Kitty Duterte, ni Sara, ni Baste, ni Pulong, silang magkakapatid na silang magpamilya ay hindi humihingi ng solicitation, donation, nagbibenta ng kahit anong libro o bilat o boto, walang ganun. Mga kababayan. So ngayon, ito yung laban natin. Kaya talagang dapat tsatsaniin natin yung mga alpot, yung mga demonyo na sumisiksik sa kilikili ng mga Duterte, na akala mo naman tuwang-tuwa yung mga Duterte sa kanila. Hanggang optics lang yan sila. Okay? Hanggang optics lang yung mga hayop na yan. Teka, I will gorgor someone today because I want to gorgor like Bacag. Alright. Now, mga kababayan, so ngayon, yung mga alpot, wala nang ginawa yan kung hindi mang-scam. Magpakuha ng mga perma-perma, yung mga hayop na yan. Tama nga si Iloy. Pagdating dun sa, yung Team Alindog, kayo dyan, Edwin Zamora, Channel 167, kanya nakinig ako. Nakakala mo, para kay Duterte, ang tapang-tapang, pagdating dun sa Huwadcom, nag-iiyak ang mga talawan. Nung tinanungan ni Abante kung, are you, pro-Duterte? No, I'm not pro-Duterte. Dinay nila, ipinagkanulo nila ang Pangulong Duterte, ang pangalan Duterte. Hindi daw sila pro-Duterte, pro-Filipino sila. Di ba nanloloko sila para hindi lang sila makontempt nung time na yun. Kaya yung mga putang inang yan, wala nang ginawa yan, kundi pagkaperahan ang mga Duterte. Sa oras ng gitgitan, hindi nila kayang lumaban ng gurguran. Diba? Hindi nila kayang gumawa ng gurguran. Sinabi lang nga na, are you pro-Duterte? Hindi daw, pro-Filipino. Pero, lagi yung mukha ni Pangulong Duterte, ginagamit nila, nagsisiksik sa Davao, pag may mga event pumupunta, tapos sasabihin mo, you're not pro-Duterte. Ako sinasabi ko, I am not only pro-Duterte, but I am pro-Filipino. Diba? So yun. Pero at least alam nyo na ang Team Alpot, okay, na bumubuka ka sa mga Masyonda Bells para magkapera, nagbibenta ng mga merch gamit ang pangalan ni Pangulong Duterte, mga optics, hindi yan inaalaw ng pamilyang Duterte. Okay? Yan ang katotohanan yan, mga kababayan. Okay? At least alam nyo na. So ngayon, tignan mo, nilalabanan, yung kay Paila Boom na yan, mga kababayan, hindi, di ba dati galit na galit kay Tambaluslos ba siya o kay, sino yun, basta yung isang maleta kongresista. Bakit siya just for your information, Iloy, okay? Bakit yan nagmelo at naduwag? Kasi, tinawagan yung kanyang kumpanya, kung hindi siya titigil sa pagbabatikos, ay tatanggalin siya sa kanyang trabaho. So ngayon, nagmelo siya, 'di ba? Naduwag ang kanyang kipay. So anong ibig sabihin yan? Matapang ka? Itanggalin mo ako sa trabaho, putang ina. Kasi ang pinag-uusapan natin dito yung paninindigan. 'Di ba? Ang paninindigan dito, kasi naman nandito ako sa trabahong to, alam ko sinasakal ang liig ko. Alis ako dito, alisin mo ako dahil tumawag si Tambaluslos doon sa trabaho niya. Nakalimutan niyo na yun eh. Kaya siya hindi niya masyad, kumbaga, hindi niya binuboljak itong si Tambaluslos, pero binabaliktad nila, ako daw hindi ko binuboljak si Tambaluslos. Ganun yung mga putang inang yan. Sila pera-pera lang. Yang mga Alpotera group na yan, ginagamit ang pangalan ni Pangulong Duterte, pera-pera lang sila lahat. Kapag kailangan ipagtanggol ang Pangulong Duterte sa laban, kung baka kailangan magsibata na tayo, o itak na ang naghaharapan, tatago yung mga yan, tatakas. Okay? At least ako, hindi ko na kailangan sabihin sa inyo kung gaano ako katapang. Hindi ko na kailangan yan. Diyos ko, napatunayan na natin yan. Matagal ng panahon. Now, ito kay Bangag. Balik tayo kay Bangag. Di ba? Nag-release ng video after oath-taking ng mga vice mayor. Oath-taking, kinongratulate niya, congratulations to the newly elected vice mayors of Chuchuchuchu, Eclabush. Teka muna. Di ba? Bakit ngayon lang, bakit ngayon lang siya lalabas, magko-congratulate at wala kang, wala kang makikita
na ito ba present, current ba itong ano na to, itong pangyayaring ito, whether ito ay pre-recorded or tape or what, di ba? So makikita mo talaga na ang Bangag administration ay mapanglinlang. So, instead na yung mga alpot na yan, tirahin, tama si yung kapwa Duterte niya, yung mga kagrupo dapat, ibig sa tirahin, 'di ba? Dapat ang tirahin nyo itong hayop na Marcos Jr. Hindi nyo nga kayang murahin dahil takot kayo makasuhan eh. Ganun yan sila kaduwag kasi iniisip lang nila yung safety nila. Tama nga sila Edwin Zamora, sila Channel 167, si Mike, 'di ba? Si Yu Chang kanina na pinag-uusapan nila, mga kababayan, okay? Noong time na nasa Huwadcom, itong mga alpot, mga palangga, itong mga alpotera group, 'di ba? Ang sabi nila kakasuhan nila si who's that? Barbers, Chuchu. Nasa group chat ako noon. Nandoon ako sa group chat. Actually, nakuha, nandyan lang sa archives ko, na gusto nilang kasuhan yung pagigipit daw sa kaso wala silang pera. Buti pinaalala nyo, Team Alindog. Itong si Cathy Binag, nag-volunteer. Na okay, sige, kakasuhan natin yan. Ito, magbibigay ako, it's 150K. Not 200. Iko-correct ko lang. I believe that, tama pagkaalala ko, 150,000 pesos ang ipinaluwal ni Cathy Binag. Kaya agad sila nun kay Cathy. Ibinayad diretso sa abogadong magre-represent sana sa kanila. Hindi nila tinuloy yung kaso kasi ang gusto ng mga alpot, yung 150,000 pesos na pagbayad sa abogado, ibigay sa kanila para sila yung mag-decision. Kaso mas mautak itong si Cathy Binag. Ba't nga naman niya ibibigay yung 150? Sa kanila, hindi maghati-hati sila. So, diniretso sa lawyer, retainer's fee na, hoy, eto, kung gusto natin kung gusto nyo mag-file ng case, eto si attorney, whoever that attorney, okay, bayad na siya ng 150, so you can start gathering documents from this, from that, di ba? So, yun, kaya hindi nag-pursue ang kaso kay Barbers kasi hindi napunta sa kamay ng alpotera ang pera. Napunta sa lawyer. Di ba? Now, kasi kailangan yung i-remind eh. Kailangan nyo i-remind. Kasi mabilis kayo nakalimot. Kailangan nyo rin i-remind na huwag kayong magpabudol gamit ang pangalan ni RodrigoRoaDuterte.com. Lagyan ko na ng .com. Kasi nandyan, kung sa website na yan, na hindi po nanghihingi ang pangalang ang mga Duterte lalo na sa inyo, sa mga OFW. Okay? Kaya itong Team Alpot na to, talagang sila talaga yung mga hayop na yan. Yan talagang sumisira sa inyo mga OFW. And now, here's Mike Defensor, nag-release ng statement na ng record, I don't know kung narinig nyo na to, Mike Defensor, yung audio ni Zaldico. Ito, mainit-init pa. I don't know kung narinig nyo na ito. Mga kababayan, here we go. Okay? Ang sabi ni Mike Defensor, pasabog na revelasyon. 100 billion taon-taon? Akala natin isang beses lang pero ang totoo, taon-taon pala ang galawan. Ayon kay Zaldico, may 100 billion na pondo si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. aka Bangag Adictus Benedictus Botomesa Kawatan. Bawat taon hanggang 2026. Ano ang lumalabas sa katotohanan? Okay? Utos mula sa taas. Inaayos ang lista ni na Adrian Bersamin at Amina Pangandaman base sa direktang utos ng Pangulong Bangag. Flood control na ginawang taguan, halos lahat ng pondo noong 2025 itinulak sa flood control, kung saan pinakamadaling itago ang anomalya. May ledger, may maleta, may galaw ng pera. Hindi ito chismis, may listahan, may dokumento, may maleta. Habang ang taong bayan hirap na hirap sa taas ng bilihin. Ang masakit na katotohanan, habang tayo nagtitiis sa mahal na gasolina, kuryente at pagkain, sila naman abala sa pag-aayos ng listahan at paglipat ng pera para sa iilan. Hindi ito serbisyo, ito ay sistemang nakawan. Hindi na ito gobyerno, isa na itong sindikato ng pamahalaan. 2022 pa lang. May nag-iisang maharlika pa lang ang nagsasabi sa inyo na sindikato ang gobyerno, kidnapper, kawatan. Kaya nga ulit-ulitin natin,
Kaya nga ako'y ginigipit, may assassins, gusto ako ipagurgur ng mga bangag. Pakinggan natin si Zaldi. Ito. Kasi sinabi na sa akin ni Adrian, kanina, na may instruction si Presidente. Kasi every year, may 100 billion si Presidente. Hindi ko nga nasasabi yun. Every year, pati 2026 may 100 billion. Kaya nga, luno ko nga eh. Tapos alam mo ba sinubit niya? Lahat flood control yung 2025. Sabi ko, wag naman po kung flood control. Po, siya binalitan na yung Adrian yung listahan. Okay. Alright. Well, nailabas ni Zaldi ko. Bago pa nilabas si Zaldi ko, mga kababayan, ulitin ko uli. Si Maharlika ang nagpasabog ng information na yan. Okay, na 100 billion taon-taon according kay Zaldi ko. Nung nasa Europa ako, okay, mga palangga, nanaginip ako. Okay, nanaginip ako, nag-usap daw kami ni Zaldi ko, nagkakapi kami doon sa Hallstatt, o di ba? Sa Hallstatt talaga, I love that place. Okay, nanaginip, ito ay panaginip. Okay, tinanong ko siya doon sa panaginip ko, sabi ko sa kanya, bakit? Sabi ko na gano'n, bakit ano ba itong sa tingin mo ang pagtansya mo dito kay Tambaluslos? Okay, kakasuhan ba ito or what? During that time, sa Hallstatt, panaginip disclaimer, panaginip ito. Ang sabi niya sa akin ay parang, nakikiramdam pa itong si Tambaluslos. Kung tutuluyan siya ng ni Lisa Tanas o ng Bangag Administration o ni Remulla. According to that panaginip, na kapag siya daw ay kakasuhan si Tambaluslos kasi nag-aaway-aaway ang mga sa pera ng bayan, ay isasama niya sa hukay ng buhay eto si Bangag. Alright? So ngayon ang question, kasi in the past, galit na galit tayo, bakit hindi kinakasuhan, bakit sinasabi na free from pagnanakaw, si Tambaluslos, si Martin Romualdez, mula doon sa flood control na yon, ayon sa ICI. Pero ngayon, ang kanilang headline ngayon, mga kababayan, here we go. Where is that headline kanina binabasa natin? Okay. Alright. Ombudsman maghahain ng plunder case versus this from email. Okay, sige, nakikita nyo naman ako, di ba? Hindi na, okay. Wait. Alright. Ngayon, sabi nga ng ombudsman, naghahain ng plunder case versus Romualdez and Escudero. Okay, ayon kay Remulla, okay, yan yung may, may cancer din yung hayop na yan. Sa isang press con, alright, sinasabi nila na naghahanda daw sila ng case, ang plunder case laban kay Tambaluslos at kay former Speaker Escudero. Okay? Na meron daw itong conspiracy involved. Okay? Mga kababayan, okay, ang sabi dito, hindi lang daw okay, yan. Bukod sa dalawang mambabata, sinabi ni Remulla na, okay, ang mga sangkot ay ang ilang opisyal ng DBM. Baka ito na si Pangandaman. Okay, hindi natin alam kung anong mangyayari, pero dun sa panaginip ko, okay, at I hope mangyayari, mga kababayan, dun sa panaginip to, na the moment nakakasuhan itong si Tambaluslos, idadamay niya yung kanyang pinsan na si Bangag. Ilalabas niya lahat ng mga nalalaman niya, pictures, videos. We don't know about that, kung gagawin niya yon. Pero ilabas man niya o hindi, good kung ilabas niya. Okay? Doon sa panaginip, parang gusto nga daw niyang kausapin si Inday Sara. Hingi siya ng, habang nagkakapi kami doon, is wintry, 'di ba? Ang weather, 'di ba? Sabi daw ni Tambaluslos, naghahanap siya ng access para makausap si Inday Sara, para humingi siya ng dispensa sa ginawa niyang panggigipit kay Inday Sara sa pagpafabricate ng kwento. Pero kasi ako, sabi ko dun sa panaginip ko, parang hindi naman ako naniniwala dyan. You know, na over Bangag sa pinsan niya,
Simulang bata sila, magtandem na sila sa pagnanakaw sa kaba ng bayan. 'Di ba? Tapos, kakampi siya kay Inday Sara. 'Di ba? I don't know. Hindi rin natin alam kasi sabi nga nila, mga kababayan, minsan kahit na magkapatid, magpinsan, ay, nagkakaroon din ng fallout or hindi sabi nila, may mga eksenang ganon. So, hindi natin alam kung ano yung negotiations between the bangag, bakit ngayon naglabas ng press con, okay? Etong si Remulla nakakasuhan ng plunder, si Tambaluslos, ikinlaro na nila na kesyo wala daw involvement. Nagpalabas na silang kasinungalingan na wala daw involvement, 'di ba? Baka naman nararamdaman na talaga ni Tambaluslos na anytime soon baka bubulagta or hindi nga natin alam kung talagang totoo yung video na inilabas, patay o mamamatay na si Bangag. Kasi puro kasinungalingan, puro kadramahan lahat ang ginagawa nila. So yun. Alright? Yes, Kathy Ligen. Yes, dapat hindi talaga alam na ni Sara Duterte yan, alam na ni Inday yan kung ano yung mga dapat niyang gawin. Pero ang question dito, okay, wait lang. Ang question dito, mga kababayan, okay, ang tanong dito, si Tambaluslos ba ay ililibing niya ng buhay yung kanyang pinsan at si Lisa Tanas? Kasi magkakasabot sila dito eh. In-expose sila ni Zaldico na dati silang magkakaalyado. Di ba si Zaldico umalis kasi papatayin siya ng Bangag administration. Nila Tamba, lahat ng mga gustong nag-aim sa kanyang buhay dahil sa pinasabog niya na tulad dito, 100 billion a year. Maybe more than that. 100 billion kulang pa sa kanila. Taon-taon sila nagdanakaw. Kaya sabi ko sa inyo, kahit durugin ng pinong-pino, ang bilat ni Lisa Tanas, ang buli ni Bangag, at ang mga kapu-apuan, nasa sinapupunan lahat na pwedeng makinabang, hindi pwede, na makikinabang sa pera ng bayan, ay kulang pa ang buhay nilang kapalit. Kaya dapat talaga sila total wipe out. Okay? At sino ang magpapanagot dyan? Dapat taong bayan at batas. Kasi, sabi ko nga, sa kabila ngayon ng pangyayari sa inyo, ang mga oligarchs, mga nagdinegosyo ng langis, kasabwat na mga bangag. Diba? Tinaasan ang presyo ng oil, kahit naman old stock na yan. In-expose din yan ni Senator Marcoleta. Kaya nga nakakalungkot maging Pilipino dyan sa Pilipinas kasi parang tatango-tango na lang kayo. Okay? Tatango-tango na lang kayo mga kababayan at pumapayag na lang kayo na magiging pariwara ang buhay ninyo. Kawatan here, kawatan there. Nakita nyo, pag lumabas kayo ng bahay, ang dami ko nakikita, mga nag-aakyat bahay, gang, broad daylight, anytime, any day. Di ba? Ay nagnanakaw itong mga hayop na ito. Yes. Para, ano daw? Dapat sila ipakain sa buwaya. Okay? Nakita niyo ba ngayon ang mga eksena? Ay, teka, ako yun 'Di ba? Anong mga eksena ngayon? Ang sabi ni Remulla, pinapatawag siya sa Justice Committee. Okay? Ngayon, ilalabas nila ang yung mga salin ni Inday Sara. Sabi ni Jojo, baka drama lang o diversion lang ni Mr. Cancer Boy Remulla. Possible din yun. Pero mga kababayan, kaya nga hindi nga natin alam kung magugurgur na ba si Bangag anytime. Dahil nga, ang ginagawa nila ngayon ay puro talaga kasinungalingan. Okay? Ang ginagawa nga nila panlilin lang, pero si Inday Sara pumunta sa Ifugao, tignan mo kung gaano siya kamahal ng mga Pilipino. 'Di ba? Grabe, si Bangag ganyan. Walang pagmamahal kay Bangag dahil alam nila na itong hayop na si Marcos Jr. na to, talagang grabe ang pagdanakaw. Ngayon, gusto na nilang mag-martial law sa Pilipinas. Diba? Gusto nilang mag-martial law, mga kababayan. Yung mga bata na, although, ako, ang opinion ko dyan, mga kababayan,
Okay? Sa panahon, ang opinion ko dyan sa yung mga bata na pagala-gala, dapat hindi naman talaga pagala-gala. Okay? Yung mga bata, yung mga anak natin na below 18. Okay? Pero sa panahon ngayon, okay, gagamitin yan ng bangag administration yung actually wala namang martial law kung tutusin, di ba? Bakit yan ay gusto nilang hulihin yung mga taong nakahubad? Eh mainit sa Pilipinas. Di ba? Mainit lalo na kung nasa mga like sa Sampaloc, ako'y border ako diyan, yung mga tao pag yung mga borders, nakahubad sila lahat kasi ang init. Kung bed spacer ka lang, ang init, 'di ba? Uhulihin, 'di ba? Wala na kasi silang maisip na matinong gawain para protektahan ang kabataan. Kung gusto nilang protektahan ang kabataan, itigil 'di ba ang pakikisabuatan sa pag-manufacture o paglabas-pasok ng droga na favorite niya sa Pilipinas. Yan ang una niyang solusyonan, yung ginawa ni PRRD, na i-rehab ang mga addictus katulad niya. Pero sila huhulihin kaagad, walang intervention. Ang PRRD naghanap siya ng pera, kahit balikan nyo dyan sa mga balita in the past, naghanap siya ng budget para tustusan yung rehabilitation centers na yan para sa ating mga kabataan, para maibalik sila, mapagaling sila, ibalik sila sa social norms o sa social life. 'Di ba? Sa normal life, mga kababayan. Ang gawin ni Bangag, huliin natin 'to, ganito, ganyan, ganon. Walang intervention, walang medical intervention, walang psychological intervention. Kasi hindi pa pwede ganon, bigla mo na lang uhulihin. Paano pag pinagtripan din yan ng mga pulis? 'Di ba? So yan ang gusto nila ngayon. Or baka pwede nilang hulihin, gawin nilang trolls. 'Di ba? O gawin nilang runner dahil nga si Bangag at si Satanas ang sindikato. Sila ang masterminds. Mga kababayan, isa tayong malaking sindikato sa Pilipinas. 2022 ko pa yan nung nilabas ko ang unang pasabog ko patungkol kay babaeng hahas, patungkol sa smuggling. Ang pamilya Romualdez, Araneta, Maruyan, sabi ko dapat burahin yan sila sa lipunan. Dahil sila talaga ang perwisyo sa bayan natin. Yaan ang reason kung bakit kayo nahihirapan. Hindi ko nga alam. Well, actually, ito yung problema sa mga pang-woke dati na inutusan kayo ng mga kakamping, ng mga dilawan na magalit kayo sa mga magulang ninyo na Marcos supporter. Remember that? Mga nag-aaway-away tayo, may pamangkin. Meron ako dito na kasama ko sa Bangag, kultong Bangag in the past. Kinukwento niya sa akin na inaaway siya ng anak niya. Nasa Dubai yung anak niya, tapos siya nandito sa Amerika. Inaaway siya, nagbumurahan sila dahil ang nanay niya, Marcos supporter during that time. Nas yung anak niya, Lenny supporter. And now, dahil nakita natin na talagang magnanakaw, tama yung mga pa-woke in the past, na ang mga Bangag, ang Marcos support ay magnanakaw talaga at adik pa. Asan to mga batang ito? Ayaw nilang mag-aklas, ayaw nilang lumabas kasi mas mabuti na raw si Marcos, let me educate you. 'Di ba? Sabi ni Michael. Yun ang sinasabi nila, 'di ba? So ngayon ayaw nilang lumabas kasi ayaw nila kay Inday Sara. So anong klaseng utak 'yan? Parang okay lang pag nakawan kayo ng 100 billion a year o more than that. We're talking about Marcos Bangag pa lang, ang pamilya niya. Wala pa kay Sandro, wala pa kay Satanas, wala pa yung sa mga kapatid ni Satanas na mga kawatan, wala pa yung sa mga kapatid ni Bangag, di ba? Mga pamangkin, lahat, pinsan, wala pa yan. So, tama, maybe trillion a year ang ninakaw ng mga hayop na yan. Ayaw nilang manindigan itong mga pa-woke na ito, yung mga nagalit noon sa atin dahil Bangag supporter tayo, dahil sa kay Inday Sara o sa pangalang Duterte. Kung titignan nga natin yung bigat o ang dami ng, let's talk about, yung mga binabato kay Inday Sara, 125 million na naklaro na ng COA. Ang pinupunta na kay Inday Sara kasama yung mga kakamping, si Virus na bigat lang, nagbiga-biga. Welcome po kayo dito. Mga OFW, home po kayo uli. Alpot-alpot. Oh, di ba? And also the Lima. Di ba? Ang pag-asa ng mga kabataan, di ba? Dapat makahunting na mga buto. Mga katigulangan pala, not kabataan. Anyway, look at them. Kaya sabi ko nga, dapat magkakampi na natin. This is not about Duterte. This is about your bayan.
na pinagnanakawan. Di ba? Anong ginagawa sa akin ng mga bangag supporter now? Nung ako ay lumabas ako at sinabi ko ng dati kong sinuportahan na Marcos Jr. ay adik, tawatan, smuggling, di ba? Pinagtulungan ako. Pero nanindigan pa rin ako, ang alindog ko, namamayagpag pa rin. Kahit ako lang, it's not really, hindi talaga ako mag-isa. Andyan kayo, di ba? Now, fake news si Maharlika, hindi totoong adik si Bangag. Look at that. Nilabas ko na nagde-deliver ng pera, kumukuha, okay? Ngayon, kumukuha sa Forbes Park, si Saldi ko na mismo ang nagsabi na totoo yung sinasabi ko. Pinatunayan niya na lahat ng nirelease ko ay totoo, right? Viola, Dilimaw Hunters boto. I know, sabi ni James, baka butod ang DND Secretary Maltis na nagpapatakbo ng bansa. May tsapuya na si Tambi. Ever since, mga kababayan, si Lisa Tanas talaga ang nagpapatakbo ng bansa natin. Kaya dapat si Bangag, yan talagang unang inimpeach. Siya talaga dapat ang wala na dyan sa wish, wala na dyan sa picture na yan. Sabi ni Dance, yung curfew is, okay, para hindi makapag-public gathering, possible yan. Okay? Posible yan. Sabi ni Renza, antayin natin ang araw ng kagitingan kung magpapakita siya sa media at mag-speech. Oh yeah, tignan natin. I hope sa araw ng kagitingan, gurgur na siya. No? Kasi ang dami nag-uwi sa kanya. Kailangan talaga sabayan niyo ako sa 3 a.m. orasyon ko. Kasi the more na nag-orasyon, the more na nagmamanifest tayo, hindi po masama ang ipagdasal na mawala na ang mga magnanakaw at adik sa ating bayan. Kasi marami yan sila, pero yung milyon-milyon na taong bayan ay patuloy na nahihirapan dahil sa pagnanakaw nila. Kawawa kayo. Sila, tingnan mo, si Tambaluslos, may sa Europa. Was it in Spain? 'Di ba? Ang laki ng mga pinamiling bahay doon. Si Lisa Tanas, si Bangag, lahat kawawa talaga kayo. Kaya sabi ko, dapat totally wipe out yan. Kung dito sa Amerika, di ba, ini-reactivate ang Department of War, dapat pag ubunin dahil may Department of Gurgur at ako ang secretary. Di ba? Maharlika, inappoint ni Sara Duterte sa Department of Gurgur. O, di ba? Dapat may mga ganon, dahil zero, wala, totoong zero, sweldo. Araw-araw, araw-araw, libing natin silang hayop sila, kayo na ang magbratatatatat kasi legal naman natin gagawin. Okay? Sabi ni Liz, baka may pulburon uli sa ilong araw-araw ng kagitingan. Yes. Kaya, tignan natin. Ano mga balita dito? Tungkol pa rin kay Inday Sara. Ang sabi ng Bangag Administration, ang sabi ni Clarissa Taratara, sasampahan, ang Bangag Administration ang nagsasabing sasampahan na naman daw yung ng kanso yung mga nagpapakala tungkol sa presyo ng langis, 'di ba? Yung pagtaas ng presyo ng oil, ganyan-ganyan. Lahat sila puro kaso-kaso talaga. Okay? Lahat sila puro kaso-kaso, pananakot sa mga vloggers. Pero syempre, mga kababayan, kayo dyan, ng mga vloggers, syempre mag-ingat din kayo, 'di ba? Na maglabas ng mga fake news. Okay, so huwag kayong gumaya dito sa mga bangag, mga tauhan ng mga bangag, at gagawin talaga nila 'yan, tatakutin kayo. Okay? Baka daw si Tambaluslos, sabi ni Jojo, is out of the country na. Alright? Sabi nitong kalbo na ito, itong PCO. Okay? Reklamo versus umano sa nagkalat ng fake news. Okay? Nagtungo ang PCO sa Department of Justice ngayong Martes, April 7 para ireklamo ang Facebook page. Okay? Itong certain Facebook page dahil daw sa pagkalat ng naturang page ng peking information na layong magdulot ng pangamba at kalituhan ng publiko. Ulul. Di ba? Sila nga yung nagkakalat, si Lisa Tanas nga ang nagkakalat ng kasinungalingan. Nalito ang taong bayan, nag-post ng picture ni Bangag. Tapos ang itsura ng tunay, ang literal na picture ni Bangag ay puro kurubkub na. Di ba? Karubkubon na ang mukha ni Bangag. Naglabas ng lumang picture. Tapos sabi ng PCO, pinaimbestigahan daw nila yung mga nagpo-post ng fake news. Bakit hindi bitayin ang bilat ni Lisa Tanas? Na siya mismo nag-selfie kunyari, tapos dinagdag yung mukha ni Bangag. Di ba?
I hope you have to do something. Di ba? Ang tagal ko na nagsabi, no? 23, 24, 25, 26. 4 years na. And I'm praying na sana 2026 mawala na talaga ang mga bangag. Totally mawala na si bangag, mamatay na ng bonggang-bongga, atakihin or what, di ba? Hindi na kayanin yung buto sa buli niya, di ba? Yung mga ganon. Dapat tapusin na sila. Sabi ng Malacanang ng mga bangag, no one will be spared. Basta mapatunayan namin fake news, we will file charges against them. See? Okay, magpapal sila ng charges sa fake news, pero sila mismo ang nagpapakalat. Si Lisa Tanas mismo, yung hayop na yan. May troll farm, may troll firm. Sabi ko nga, kahit puntahan mo ang Facebook page ni Bangag at ni Lisa Tanas, lahat na nagko-comment nila ay trolls. Majority. At ito ay binabayaran galing sa Kaba ng Bayan. Maliban pa sa 100 billion a year na sinasabi ni Zaldico, iba pa yung binabayad sa firm. Kaya nga ulit-ulitin ko sa mga tauhan ni Inday dyan, the moment na umupo si Inday, lahat ng inappoint ni Bangag, halongkatin yung mga properties na na-acquire nila simula ng pag-upo ni Bangag at ibalik sa taong bayan, talagang ipasuka. Karumal-dumal talaga Palangga. How many thousands, di ba? Ilang libo ang merong sa lahat, sa buong ahensya ng gobyerno. Lahat ng departamento. DND, Department of Energy, Agriculture, name it. Lahat, ilan ang inappoint dyan? ASEC, USEC, Director 1, 2, 3, 4, 5. Lahat yan. Majority dyan nakabili ng bahay, galing sa pera, galing sa pagnanakaw. Yung Chief of Staff ni Sandro, na ang mabaho ang hininga. Diba? Na imburnal. Yung mga tao sa likod niya, mga yan, may bahay sa Amerika, sa Thailand, kung saan-saan yung mga hayop na yan. Dapat talaga yan ipasuka. At dapat ikulong silang lahat. Kung walang kulong, kung walang kulong, kung may bitay sana, dapat ibitay talaga sila patiwari. Kasi kawawa kayo. Nakakagalit talaga to. 'Di ba? Imagine, much more kung kayo ako. 'Di ba? Na dati nilang kakampi. Na Agosto pa lang, nagwawala na ako. Actually, July pa lang, 'di ba? Dahil alam ko ang ginagawa nila, mga kababayan, ay puro pagnanakaw. Yes, datuman, datukan from Cotabato City. Kumusta kayo lahat diyan? Sa araw ng kagitingan, sana dumugo uli ang pangay. Oy, andito pala si Palangga Iloy. Eloy Bogris, the Queen of Revelations, ready na ang gown kong green para sa party. Matashi na si Adicto. Palangga, magpa-party tayo, maglilitsyon tayo, mag-green tayo ng bonggang-bongga. Okay, dalawin sana kita dyan sa Dubai, kaya lang magulo pa ang eksena natin. Ayaw, patapos na yung war, di ba? Yes, Palangga. Ayan ang ating Palangga, na ang gabirik-birik, okay? Daw machine gun. Lagi na lang, araw-araw na lang, machine gun ang mga hayop. Tuloy-tuloy mo lang yan, Day. Tuloy-tuloy lang natin ang pag-machine gun sa mga alpot, okay? Mga hayop na yan. But ganun pa man, mga kababayan. So, ito yung laban natin, mahirap talaga. Okay? Mahirap talaga kasi, sabi ko nga, may mga traidor sa tabi ni Inday. Pero alam naman ni Inday yan. Alam na ni Inday yan. Gugurguri na yan. Gugurguri na yan sa hanay. Dapat mawala na yan. Isang bulati na lang ang hindi pumipirma, sabi ni Galaxy. Okay. Yes. Sino yung nagmartilyo? Ano yung nagmartilyo? Tama gid si Percy Lapid, sabi ni Violeta, lahat na appointed ni Bangag, kawatan at sindikato. Yes, look at Percy Lapid, ginorgor, pinatay. Okay? Iloy, mag-ingat ka dyan dahil alam mo naman kalaban natin yung mga bangag. Diba? Ang mga bangag, apat na case ang inano sa akin ng mga hayop na yan. Okay, get ready dyan sa mga impacto na yan. Mga hayop na yan. Sana ipagdasal na lang natin na magurgor na sila tanan. Dapat lang na buong taga-gobyerno palitan lahat at ipasuka lahat ng mga ninakaw na sabi ni Ki Marlene. Okay, Ki, Bisaya, dahil si Inday. Ay, ambot. Okay, naligaw ata ang bulati, ang bagal, sabi niya. O, yun na nga eh. Well, ako naman naniniwala ako na lahat ng bagay sa mundo ay may dahilan kung bakit tayo ganito. Minsan sabi nila, kailangan muna natin mahirapan. Pero natanong ko minsan ng Lord, bakit ganito? Diba? Kaya na-question ko rin sa tagal naman. Kawawa na ang taong bayan. Right? Kawawa na kayo, mga Palangga. What else? Okay?
Ngayon, ito, katulad dito yung kakasuhan si Escudero. Isa pa yan. Remember dati, waiter-waiter ni Lisa Tanas yan? Wala naman na tayo talagang maaasahan eh. Wala nang matino na politiko. Only Inday Sara. Wala ka nang matino, di ba? Wala nang matino. Lahat sangkot sa maleta. Si Inday lang ang hindi nasangkot sa ganyan. Kaya wala na silang ibang topic kundi 125 million na na-clear na ng COA na confidential funds, na confidential nga eh. But, si Bangag, multi-billion, 4.5 billion a year. Aside from 100 billion na nakaw ni Bangag, based kaya Zaldico, may 4.5 billion pa na confidential funds na dead ma lang itong mga maletas kongresistas na ayaw pagpaliwanagin o ayaw nila impeach si Bangag, kundi si Inday Sara. Kasi nga, nakita mo naman ang Inday Sara, rockstar nung nasa Ifugao. Bakit siya rockstar? Kasi tao talaga yan eh. I mean, si Inday talagang down to earth talaga yan. Ilang beses natin na-meet yan eh. Di ba? Tao talaga si Bangag. Ilang beses ko rin na-meet. Di ba? Parang laging nasa alapaap, laging high. At napaka-plastic. Puro pang ano lang. Di ba? Dahil nagamit ka lang, dahil mayroon silang, during the time, di ba, alam nyo, uy, nandito ka pala sa Ilocos. Thank you, ah. Sabi ni Lisa Tanas, thank you, Marlica, for supporting Bongbong, Alpot. Remember that 2017 nung inimbita ko ng mga jutang ginamis na yan? Nakakala ko talagang tayo ay makatakas na sa mga pinklawan. Pare-pareho pala yung mga jutang ginamis. Lahat puro kawatan. Yes, araw ng kahit-hitan. O yan yung balita ngayon, puro lahat pambababoy kay Inday Sara, panggigipit. Alright. Puro yung mga nagkakalat daw ng fake news, kakasuhan, Ayan, anong sinasabi ng mga yawa? Okay, ready na raw yung ni Sal ni Inday Sara. Yan lang naman ang mga balita, puro Inday Sara. Pero walang balita na ang mga Pilipino ay gumanda na yung buhay. Nagkaroon ng 100,000 jobs, nagkaroon ng opening. Ang mga OFW binigyan ng pangkabuhayan showcase na galing sa Middle East. Yung mga displaced OFW na bigyan ng opportunities. Wala, di ba? Ang ginagawa nila, ay palangga Nelson Suwal from Paris. So ang ginagawa nila, puro lahat Sara, 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 Sara. Di ba? Ano sabi ni Aim, ambot kay Mangga. Wala na yan si Mangga. Akala niya na iba siya. Hindi niya alam sa wanan tayong. Wala na yan. Mga kababayan, the moment na binitawan na vindicate ako, nung sinabi ni Marcos Jr. na bata pa lang, si Bangag Jr. ay addict na. Niloko niya na si Inday Sara. Nagsorry-sorry kay Inday Sara ang babalu. Okay, ang babalina. Sorry sa mga Duterte, chuchuchucho. Kasi emotional yun ang ang emotional appeal sa mga Duterte supporters. Ay, ang bait-bait naman ni Amy. Nagsorry, pero hindi siya nagsorry sa inyo. Nililin lang kayo, never again. No more Marcos. No more Marcos, mga palangga. Ilibing sila lahat. Kung pwede yung ilibing ng Juhay. Diba? Ilan ba? 1 million feet below the ground. Sa lahat ng mga kasalanan nila, mga palangga, dapat yan. Ang ginagawa ng mga jutang genimis na yan. Puro na lang at mga nagrarally. Ibaba ang presyo ng krudo. Hindi naman dapat tumaas yan. Okay? Mga oligarchs na naman ang kumita dyan. Wala na ibang balita kundi atakihin ang Inday Sara at pahirapan kayo. House panel subpoenas BIR chief for VP Sara tax records. Okay, tamo. Ito, fishing expedition. Di ba? Ngayon pa lang sila nagsusupina ng mga record para magkaroon sila ng grounds. Di ba? Para i-impeach si Inday Sara. Nag-issue ang Committee on Justice ng subpoena sa Bureau of Internal Revenue o BIR para sa tax records ni Vice President Sara Duterte at ng asawa niyang si Man Scarpio. Ipinasumite rin ang halos 2 dekadang tax returns. Panggigipit. Fishing expedition. Kaya sana't matumba na taga tong hayop na Bangag na to dyan. 1 million feet below the ground yung mga hayop na yan. Okay? Imagine mo, ang taas na bumilis na ang pagtaas ng inflation rate.
tumaas ang gasolina, tumaas lahat, ang sweldo nyo, 700 pesos a day pa rin. 'Di ba? Yung mga obrero. Paano saan ka pupulutin? Tumaas ang gas dahil sa mga oligarko na kasabwat ni Bangag. Tumaas ang pamasahe. Lahat tumaas. 700 pesos a day pa rin ang sinisweldo ng isang mason, construction worker o nagtitinda sa palengke. Pero andyan pa rin kayo mga palangga. But you know what? Kaya ang dapat talaga niyan, magpapatanggal sa mga bangag na yan, yung mga may kapangyarihan, yung mga may pera, okay, na mag-lead, okay, ng isang voice out sa kalsada, provide food and everything, di ba? Dapat yung mga alpot, kasi di ba, bida-bidahan sila, doon sila sa harap ng Malacanang. Imbis na mangikil sila, manulisit sila, yung mga pinang-solicit nila na milyon-milyon, ipakain sa taong bayan. Anong ginawa nila? Pa-travel dito, di ba? Travel here, travel there. Yung mga nasolicit sa inyo, yung mga nabentahan ng kung ano-ano. Dapat yung perang yan, doon sila sa harap ng Malacanang kung talagang mahal nila si PRRD. Kasi si PRRD, okay, ay pinakulong, pinakidnap ni Lisa Tanas, ni Bangag, ni Lacanilaw, ni Ramula, lahat yung mga hayop na yan. Kung mahal nila si PRRD, dapat hindi sila umaalis sa harap ng Malacanang. Pero hindi nila gagawin yan. Kasi pinagkikitaan nila si PRRD. Diba? Yan ang katotohanan. Oh. Update daw sa Bulkang Mayon. Oh, may earthquake sa atin. Oh, dapat na lang sa Malacanang na lang nag-earthquake, ano? Diba? Dapat na nayanig na lahat ng mga hayop na yan. Wala namang ibang balita. Kundi para lang sa puro lang Inday Sara, puro lang lahat kadyutahan. Pero alam niyo mga kababayan, itong si Tambaloslos, mabalik ako kay Tambaloslos, doon sa panaginip ko, sinabi ko naman doon sa panaginip ko na hindi ako nagtitiwala kay Tambaloslos na gusto niya makipag-reconnect kay Inday Sara, gusto niya magkaroon ng access doon sa panaginip ko. At hindi din magtitiwala si Inday Sara. Hindi din magtitiwala, maglabas siya. Ilabas mo lahat, Tambaloslos. Pero hindi lalabas siya ni. Nagnakaw ng bilyon-bilyon. I don't think, mga kababayan, na, ililibing niya ng buhay yung pinsan niya, or unless, yung taong bayan ang maglilibing ng juhay sa kanila. Dapat nga ang military, PNP, yung mga taong, yung mga militar, di ba? Yung sandatahang lakas, di ba? Sandatahang panghimpapawid, sandatahang pang mandaragat, dapat yan kayo ang maglibing ng juhay sa mga magnanakaw. But what do you expect? Mali-maleta ang ninanakaw ng mga jutang Genimes. O tayo mo, siling ni Maria, 600 per day lang ang ginagas ang welder without government benefits. Tayo mo kaluluoy, tingnan mo, welder, 600 pesos. That's only $10 lang, ano? Yeah. Kasi 60 na ngayon ang dollar. Si kaluluoy naman natin mga kababayan. Walang benefits. Kaya forever talaga third world country ang ating bayan. Kaya nga sabi ni Brun Blalo, ang Okada money, isa pa yan. Yes. Yung Okada yan, kumakatsing-katsing yung mga bangag dyan. I hope, mga kababayan, you have to do something. Kung pwedeng tapusin na ang mga yan, di ba? Sa ngalan ng batas, tayo na yung mga jutang Genimes na yan. Ako talagang araw-araw sa pagising ko pa lang, ang iniisip ko na nagurgur na ba? 'Di ba? Na ano na ba yung mga hayop na 'yan? Sabi ni Maria, opo, masakit po, college graduate pa 'yan. Oh, talaga? Welder? Wow. Kasi wala na makuhang trabaho eh. Wala na makuhang trabaho. Wala silang sinasabing totoo, lahat binabayaran, sabi ni Joan, na sila kaya kawawa talaga ang taong bayan. Sila walang pakialam, ang mga sundalo at pulis. Yes. But still, mga kababayan, I'm hoping na magmilagro ang langit. Sabi nga nila, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Mo pa rin kayo tumigil na makikipaglaban kasi kami dito, hindi naman kami tumitigil sa pakikipaglaban. It just so happen na yung mga personality namin, hindi kami nasi-stress sa kabila ng pagmumura natin sa mga hayop na yan, lalong namumulaklak ang ating alindog. Yun ang sikreto. Kailangan magalit sa bangag everyday. Diba? Kailangan talagang mag-people power, sabi ni
Jojo, okay? Gising Pilipinas, Carmine silang lahat. It's so, talagang sobrang kawawa kayo, mga kababayan. Anyway, ano pa magagawa natin? Kundi bantayan sila at sana may kumilos na. Sabi ko nga, naniniwala ako sooner, wag later. Sooner, merong bubulagta. Di ba? Kita mo nautod ang paa. Di ba? Itong si JJ, okay na over din, hindi pa rin nagpapakita yung mga hayop na yan. So lahat yan, mayroong katapusan. Alright? So yun na lang muna. This is your Palangga Maharlika. I'll talk to you again